kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Karanasang padala ito ni Hasim. Taong 1930, Luzon, Tanay, Rizal. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 15 taong gulang ang lolo sa talampakan nitong si Hasim. Nga pala, kaya nalaman ni Hasim ang kwentong ito sa kadahilanang napagpasapasahan na ng kanilang buong angkan ang nakakakilabot na istorya ng kanilang lolo. Ayon sa kwento, ang naging trabaho ng kanilang lolo ay ang maging kasakasama ng ama nito sa lahat ng gawain. Bilang anak na panganay, ay siya ang naatasan ng kanilang ama na maging katuwang nito sa lahat ng gawain para maikabuhay sa kanilang buong pamilya. Binubuo ng 5 magkakapatid ang lolo nitong si Hasim. 3 ang babae at ang bunso naman ay ang lalaki. Nakatira ang pamilya ng lolo nitong si Hasim sa isang malayo at liblib na kabuntukan ng Tanay. Noong panahong ito ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan sa kagubatan at kabuntukan ng Tanay. Marami kasi sa mga Pilipino noon ang lumilipat patungo ng Maynila dahil naniniwala ang mga ito na naroroon ang oportunidad para magkamal ng yaman sa pamamagitan ng pakikipagkalakal. Subalit taliwas sa paniniwala ng tatay ng lolo nitong si Hasim, mas mabuti ang manirahan sa bundok, mas tahimik at malayo sa gulo. Minsan kumakain sila ng pananghalian matapos ang paggapas ng mga damo para sa gagawin nilang taniman ng mga gulay, ay nagkausap ang dalawa. Ang wika ng lolo ni Hasim, "Tay, bakit di na lang tayo pumunta ng Maynila at doon manirahan?" Bigla namang napatigil sa pagsubo ang tatay nito, sabay tingin sa kanya na may halong pagkabigla. Sumagot naman ang tatay ng lolo ni Hasim, "Bakit anak? Ano ba ang naiisip mo at nasabi mo yan?" Sumagot naman ang lolo ni Hasim, "Para po di na tayo maghihirap, yung buong pamilya natin." Sa buong pag-iisip kasi ng lolo nitong si Hasim ay napakayaman ng Maynila at napakadali ang pagkita ng pera dito. Sumagot naman ang tatay ng lolo ni Hasim ng ganito, "Ganito na lang, sa susunod na buwan ay luluwas tayo, ang ating buong pamilya. Ihanda mo ang ating mga kalabaw, ang kangga, at ang 2 kabayo. Ating dadalhin ang mga produkto na ating naipon upang doon ay ibenta. Para malaman natin kung tunay nga ba ang mga usap-usapan na totoong magiging mabilis ang pagkita ng pera sa lugar na yon." Pagkarinig nito ay nanlaki ang mga mata ng lolo nitong si Hasim. Di siya lubos makapaniwala. Labis ang tuwa niyang nararamdaman. "Talaga po, itay? Di ka nagbibiro?" wikang tanong nito sa kanyang ama. "Mukha ba akong nagbibiro?" sagot naman ng tatay nito. Naging masigla sa buong maghapon at sa mga sumunod na araw itong lolo ni Hasim. Marahil dahil sa sobrang kasabikan na mapuntahan ang Maynila. Buong pamilya nila ay naghanda sa paglalakbay na iyon. Ang plano ng mga magulang ng lolo ni Hasim ay bumisita ng Maynila at tignan kung maayos nga na kung pwede silang manirahan dito
At kung totoo nga ba na mabilis ang kitaan dito ng pera. Sumapit na nga ang araw ng kanilang pag-alis. Makikita sa kanilang lahat ang labis na saya sa kanilang gagawing pagpunta ng Maynila. Naging mabagal ang pag-usad nila sa kadahilan ng baku-baku at mabato ang mga kalsadang kanilang dinaraanan. Halos inabot ng isang buwan bago nila narating ang buwanan ng Maynila. Naging maayos naman ang kanilang pagdating. Agad silang nakahanap ng lugar kung saan sila maaaring lumagi. Sa sumunod na araw ay nag-ikot-ikot ang kanyang ama para magtungo sa mga pamilihan para magtanong kung saan nila maaaring mailako ang kanilang mga kalakal. Halos tumagal lamang ng isang buong linggo ang kanilang paglagi sa siyudad ng Maynila. Makalipas pa ang sumunod na araw, ay nagpasya na lumisa ng kanyang ama. Wika ng ama ng lolo ni Hasim, "Hindi tayo titira sa lugar na ito. Babalik tayo ng Tanay at doon pa rin mamamalagi. Totoong kumita tayo sa ating mga dalang kalakal. Pero hindi iyon dahilan para tuluyan tayong dito pumirmi. Ang tangi lamang natin gagawin ay ang mag-ipon ng mga kalakal at dalhin dito, ibenta at pakatapos ay muling bumalik ng Tanay." Pagkarinig ng kanilang buong pamilya sa tinuran ng kanilang padre de pamilya, ay tahimik lamang silang sumang-ayon. Di na sila tumutol sapagkat batid nilang kung para sa pamilya ay tumpak at wasto ang desisyon nito. Sa kanilang pagbalik ay may mga taong nakilala ang kanilang ama at ang mga ito ang nagturo ng daanang maaaring makapagpabilis ng kanilang paglalakbay. Dahil mabilis ang naging pagtitiwala rito ng kanilang ama, ay sinunod nito ang bilin ng mga iyon. Kaibigan, kung nais mong mapabilis ng halos 2 araw ang iyong paglakad, pag nakita mo ang malaking bato na may malaking puno ng palete sa dulong hangganan ng bayan, ay dumiretso lamang kayo hanggang marating ninyo ang maliit na sapa at kayo ay magpatuloy. Narating na nga nila ang maliit na sapa. Umusad pa ng kaunti at naghanap na ng lugar para sila magkampo. Nagsindi ng siga ang kanilang ama upang kung may mga hayop man na gala, ay umiwas ang mga ito. Kasabay na rin ito ang pagluluto ng kanilang hapunan. Sa kalagitnaan ng kanilang pamamahinga, mga bandang 1:00 ng madaling araw, ay nagising itong lolo ni Hasim. Bunga ng tawag ng kalikasan. Sa pagmulat nito ng kanyang mata, ay may nakita siyang maitim na nilalang na may malaasong wangis, subalit parang tao kung tumayo at manakbo. Nakita niyang galing ito sa angga ng kanilang ina, kung saan kasama nito ang kanyang mga kapatid. Nanlaki ang mga mata ng lolo nitong si Hasim dahil kung hindi siya nagkakamali, bit-bit nito ang kanyang kapatid na bunso. Tila baga tulog naman ang kanyang kapatid at walang kamalay-malay na bit-bit na ito ng nilalang. Dahil dito ay napasigaw ng ubod lakas ang lolo nitong si Hasim. Abangan po ninyo ang ikalawang istorya. Sa pagpapatuloy, marami pong salamat.